Magandang araw, gulay, pampahaba ng buhay. Tara, lutuin natin. Meron nga po pala ako ditong maliliit na slice ng chicken breast. Nilagyan ko lang yan ng crispy fry. Hindi lang hanapin yan sa tindahan o kaya sa mga palengke. Pero kung sinisipag naman kayo, pwede kayo magtimpla. Combination lang po yan ng cornstarch, flour, salt and pepper. Kung gusto nyo na rin, lagyan nyo na rin siya ng magic sarap. Haluin lang po natin hanggang sa mabalot lahat yung ating karne. Pagkatapos nga natin siyang haluin, ay prito na natin. Ayan, nagpainit lang po ako ng mantika, yung sapat lang na maprito yung mga manok. Dahil nga maliliit naman siya, madali lang din yan maluto. At dahil nga hindi pa ako kontento sa kulay niya, hinalo-halo ko ulit siya para maging ganyan ang kulay. So hanguin na natin at ilagay na natin yung ating pangalawang batch. Pero yan, hindi na po katulad ng kanina na inisa-isa ko dahil hindi naman naninikit sa kawali, ay pinagsabay-sabay ko na. At dahil nga gusto natin talagang malutong at brown na yung kulay ng chicken, ay halo-haloin lang din ulit natin siya ng walang hanggang halo. Hala, sige, kiwaron. Naging gana tagbalin nga brown nata prit-pritwam. Sa pagkakataon nga na to, ay pwede na yung ating chicken. So, kailangan na natin siyang hanguin at isa lang na yung ating malaking wok. Lagyan na rin natin siya ng mantika na galing sa ating pinagprituan, pero konti lang yan para nga maging mas healthy naman ng konti. Lagyan na natin yung ating bawang. Halo-haloin lang natin. Ayan, nandito pa yung aking pusa at nangingaw-ngaw siya rito. Naamoy niya yata yung ating niluluto. So, ilagay na natin yung ating sibuyas. Yung sibuyas nga po pala, isang buo at hiniwa ko lang yan sa 4. Lagay na rin natin yung ating bichuela, so ang ating baguio beans. Hindi ko na pala yan hiniwa sa kutsilyo, hinati-hati ko lang yan sa aking kamay na parang sitaw lang. Tapos yung carrots, lagay na rin natin siya. Sila yung inuna natin na gulay kasi sila yung matagal maluto. Ayan, halo-haloin lang natin ulit, mekos-mekos, kiwar-kiwar. Nakita nyo naman, ang ganda ng kulay. Ayan naman ang sayote, dahil siya rin yung isa pa sa matagal maluto. Gagawin lang po natin dyan ay hindi masyadong luto yung mga gulay para naman masarap kainin. May mga ngipin pa naman yung mga kakain dito, kaya okay lang na medyo half cook siya. Ilagay na rin po natin yung iba pang natitirang gulay, yung bell pepper at repolyo. At haluin natin ulit. Huwag po tayong magsawang magmekos-mekos at magkiwar-kiwar sa ating niluluto kasi mas maganda po yan para magpantay yung pagkakaluto ng mga gulay. At lagay na rin natin yung ating piniritong mga tidbits na pitso ng manok. Lagay na natin ang ating 2 kutsarang toyo, ang ating 1 kutsaritang paminta, at ang ating panimplang seasoning, mga 1 kutsara, at ang ating oyster sauce na 2 balot ang ginamit ko. Yung maliit na sachet lang po yan. Ayan, imekos-mekos natin ulit. Yan ang sekreto ng masarap na luto para magpantay yung ating mga nilagay na panimpla. At dahil nga bihira naman kami maggulay dito sa bahay,
kung ano yung makita ko sa ref, ayun nilagay ko na rin din. Meron kasi ako ditong inoki mushroom na binili ko rin sa palengke. Hinalo ko na din dyan para ayan, kita nyo naman po, nakaganda rin siya. Naglagay na rin pala ako dito ng cornstarch slurry. Mga 1 kutsara lang para lang lumapot yung sabaw niya. Pero sa pagkakataon yan ay wala pa siyang sabaw. Kaya hinalo-halo ko muna siya at hinahabulan ko ng 1 cup na tubig. So ayan, luto na nga po siya. Tinikman ko pa rin siya para kung sakaling kulang ay nag-adjust na rin ako. Kasi ang pagluluto naman depende yan sa inyong panlasa. Ayan, luto na po yung ating gulay at pakiusap naman po at palambing na din po. Baka naman po pwede nyong i-like, share, and subscribe yung ating channel. Maraming salamat po. Bye-bye! Salamat po sa panonood!